Akala ng marami, tila tumama sa pinakamalaking loto ang makuha ang puso ng isang bilyonaryo. Nag-umapaw na salapi, naglalakihang palasyo, at pribadong eroplano. Ngunit madalas, nakabubulag na ilusyon lamang ito na nakukubli sa kalunos-lunos na bangungot na tuluyang uubos sa iyong pagkatao. Ngayon, bubusisiin natin ang nakapanlulumong trahedya ng mga pambihirang babaeng napangasawaang mga pinakamakapangyarihang lalaki sa daigdig bago sila naging mga anino. Kumuhangang silya at pakinggan ang nga kwentong dudurok sa inyong puso. Ika-10, si Risolju, ang reyna ngang lagim. Unahin natin siya, ang unang ginangang, isa sa mga bansang pinakakinatatakutan at pinakaselyado sa buong mundo. Bago maging asawaeng diktador, tahimik at payapa ang buhay niya sa musika at signing. Batay sa mga lihim na dokumento mula sa Timog Korea, nag-aral siya ng musika at naging bokalista pangangang tanyak na unhasu orkestra ng Hilagang Korea. May mga nagsasabi ring ilang beses siyang nakalabas ng bansa upang magtanghal sa iba't ibang panig ng mundo para sa pamahalaan. Sa panahong iyon, malinaw na nagsusumikap siyang itayo ang sariling pangalan at unti-unting abutin ang kaniyang mga pangarap. Ngunit gumuho ang lahat noong taong 2000 at siyam nang biglang itinakda siyang pakasal sa walang-awang pinunungang bansa na si Kim Jong-un. Dito na nagsimula ang kaniyang malamultong pagkawala. Sa loob ng 3 o 4 na taon matapos ang kasal, mistulang nilamon ng lupa ang unang ginang. Nakasanayan na kasing pilit na ibinabaon sa limot at tinatanggalan ng pagkakakilanlan ang mga asawa ng kanilang pinuno. Ang malagim na realidad, siya ang naging pangunahing biktima ng kalupitang ito kahit pa nasa tabi niya ang nakiisang Diyos ng bansa. Sa panlabas, tila nalulunod siya sa lahat ng luhot pabor sa daigdig bilang kabiyak ng isang tinitinggalang leader. Subalit ang totu, nakakulong siya sa rehas ng pinakamalupit at pinakamahigpit na sistemang politikal na umiral sa mundo. Nananadaling, nababalot NG Makapal, at madalim na misteryo ang buong Hilagang Korea, at halos walang nakasisilip sa mga itinatagong sikreto at pamumuhayang pamilyang may hawak salig ng bansa. Taong 2012 nang isa publiko ang kaniyang mukha isang palabas upang makmukhang makabago ang kanilang mapang-abusong gobyerno. Ngunit isa lamang itong malaking panlilinlang, ginawa lamang magandang palamuti si Risolju upang paktakpan ang baho ang rehimen, isang maamong maskara sa mga pandaidigang pagpupulong. Walang nagbago sa kaniyang sumpa, pag-ari pa rin siyang estado, pinipi, at bigla na lang naglalahong ilang buwan, parang isang kasangkapang ibinabaon sa aparador at inilalabas lamang kapag kailangan ng magpakitang tao. Ngayon, binibihisan siya ng damit at mamahaling bag na Christian Dior, habang ang mismong nga kababayan niya ay namamatay sa gutom. Isang kaawa-awang preso sa loob ng sarili niyang ginintuang hawla isang sumpa na hindi mo gugustuhing maranasan. Dumako tayo sa susunod. Ika-9, Asma al-Assad, ang unang ginangang Syria. Bitbit ang matalinong isipan, tanyak na pangalan at napakagandang karera, pati na ang nakakabiyaning ganda. Tumapak siya sa bakuran ng pinakakinatatakutang angkan sa buong gitnang silangan. Bagamat pinalilibutan ng walang hanggang yaman, ang kaniyang palasyo ngayon ay isa naring mahigpit at nakakasarang piitan. Bago nasadlak sa pagiging unang ginang ng Syria, namuhay siya ng malaya at perpekto na pinapangarap ng sinuman sa London. Ipinanganak noong taong 1975 sa Acton mula sa mga matatagumpay at tanyak na Syrian sa Britanya. Nasa kaniya na sana ang lahat. Isang tinitinggalang doktor sa puso ang kaniyang amang si Dr. Fawaz Akhras, habang ang ina naman na si Sahar Otri Akhras ay kilalang opisyal na may malakas na koneksyon sa Embahadang Syria. Lumaki siya sa isang tahanang labis na nagpapahalaga sa edukasyon, kaya hindi nakapagtatakang napakatalas en kaniyang isipan at pananaw. Nag-aral siya sa Queen's College London, bago kumuhang kursong agham computer at literaturang Prancis sa sikat na King's College. Pagtapos noong taong 1996, nilusop niya ang pananalapi, galing Deutsche Bank hanggang sa JP Morgan. Ang husay niya ang nakdala sa kaniya sa sentro ng pandaigdigang yaman, nakikipagsabayan sa mga gahaman at pinakamagagaling sa industriya. Ngunit isang nakamamatay na desisyon ang sumira sa lahat. Noong Disyembre ng taong 2000, nagpakasal siya kay Bashar al-Assad, nakakaupo lamang bilang presidente ng bansa ng Pumanao.
ang gamang diktador na si Hafez al-Assad, ang pinunong sumakal sa kalayaan ng bansa sa loob ng 30 taon. Sa isang iglap, iniluwan ng London ang bangkera at inilagay sa gitna ng brutal na politika. Akala ng marami ay maganda ang idudulot nito. Nabaliw ang mga kanluranin sa kaniyang karisma at matagal siyang tiningala ng buong mundo bilang tagapagligtas at liwanag na ahon sa kaniyang bansa mula sa pusikit na kadiliman. Tinawag pa nga siyang Rosa sa disyertongang sikat na magasin na Vogue. Ngunit gumuho ang pantasyang ito nang lumabas ang nakapangingilabot na katotohanan. Sumiklap ang madugong revolusyon sa Syria noong taong 2011 na nagpulbos sa bansa at sumira sa milyon-milyong buhay. Umasa sana ang lahat nakikilos ang edukada at makabagong ginang para awatin ang karahasan, ngunit isang nakasusukang pangyayari ang natuklasan. Taong 2012 nang sumabok ang balita mula sa kaniyang mga mensahe walang habas siyang namimili ng galuho sa Europa sa gitnang giyera. Parabang nakpapakasaya siya at walang pakialam habang ang dugogang kaniyang mga kababayan ay patuloy na bumabaha sa kalsada. Sampal sa mukha ang realidad. Ang pagtuntong niya sa palasyo ay walang silbi para magdala ng mabuting pagbabago. Nakakulong din siya sa ginintuang hawla, nilulunod ang sarili sa luho upang pagtakpan ang kaniyang manhid at kawalang-awang pagtingin sa trahedyang pinagdaraanan ng sariling bayan. Sa marami, siya ay itinuturing na ginangang karahasan. Nakakulong sa isang madilim na katotohanang walang makapagtanto. Ngayon, nananatiling nakagapos si Osma sa Syria. Pinaparusahan ng mundo at dahan-dahang inubos ng malalang kanser sa dugo. Isang malagim na patunay ang kwento niya na hindi kayang takpan ngang kinangang yaman ang pagdurusang kapalit nito. Sunod na babala kung paanong ang isang korona ay kayang lamunin ang buhay upang gawing isang nakakasakal na pagtatanghal. Pangwalo, Reyna Sutida. Isang nakakapanlumong halimbawang kung anong sumpa ang naghihintay sa babaeng ipinagpalit ang kalayaan para sa karangyaan. Bagamat nabubuhay sa gitna ngang nakakalulang yaman at nagtataas ang palasyo, isa itong ginintuang kulungan para sa reyna. Ang kaharian Thailand ay isang entablado kung saan bawat galaw ay diktado nga makalumang batas na sumasakal. Bago kinoronahan, lubhang napakasimple at tahimik ng buhay na kinagisnan ni Sutida Tijay. Mula sa pagiging flight attendant, itinadanas siyang pumasok sa malagim na mundo ngang ngagwardiya ng kaharian, ang mismong hukbong nagbabantay sa mga maharlika. Dito na nagsimulang umugong ang mga bulong-bulungan sa mabilis niyang pag-angat. Isang nakakagulat na pag-akyat sa pwesto na agad nagbigay sa kanya ng inaasam na titulong general. Ngunit simula pa lamang ito ngang bangungot. Mayo taong 2019 bago makoronahan ang hari, iginapos na sa kasal si Sutida. Gumimbal sa buong mundo ang kumalat na video ngang kanilang kasal kung saan nakitang nakadapa si Sutida sa paanan ng hari. Tila isang tahasang pagsuko sa kalayaan. O sa mas mapait na salita, pagbebenta sa sariling pagkatao. Tuluyan nang naglaho ang dating Sutida nang iputong sa kanya ang sumpangang korona ng Thailand. Nakapanlulumong isipin na nakasatlak siya sa rehas ng mga batas. Walang tinig at naging isang palamuti na lamang ng hari. Subalit hindi, diyan natatapos ang kanyang kalbaryo. Mula nang siya ay makasal, pilit nakikipagpatayan si Sutida. Para lang mapansin ng hari laban sa napakarami nitong ibang kinakasama. Isang walang katapusang madugong labanan na tila hindi huhupa, lalo na nang pumasok sa eksena ang mapanganib na si Sineynat. Hawak ng kaharian ang umaapaw, na yaman na umaabot sa 10-10 bilyong dolyar. Kinokontrol nila ang mga naglalakihang lupain at negosyo, ngunit ang yaman na ito ay isa lamang ilusyon sa mapait na realidad ng reyna. Hanggang ngayon, napapabalitang nagtatago siya sa isang hotel sa Engelberg, tuluyang ibinukot ng sariling korona mula sa sanlibutan. Higit na malagim ang sinapit ngang susunod. Pampito, Melania Trump. Ikinasal siya sa nakakalulang yaman at tanyak na pangalan. Ngunit ang pagupo niya bilang unang ginangnang, Amerika ay naging masaklap na patunay kung gaano kabilis maglaho ang kalayaan para mauwi sa buhay na pinapanot ng lahat. Bago kainin ng politika, isang hinahangaang modelo si Melania Knaus. Isinilang sa Slovenia noong 1970. Maaga siyang sumabak sa pakmomodelo sa mga entablado ngang Milan at Paris. Sa huli tinahak niya ang siyudad ng New York upang suungin ang masalimuot na mundo ng fashion sa Amerika. Doon niya nakabangga si Donald Trump, isang bilyonaryong may-ari ng matanyak na hotel, mga pasugalan,
at matatayog na gusaling nakakalat sa buong Estados Unidos. Ikinasal ang dalawa noong taong 2005 sa isang maluhong pakdiriwang sa Palm Beach, Florida. Idinaos ang pakdiriwang sa palasyo ng Mar-a-Lago na dinaluhan ng sikat na personalidad at makapangyarihang politiko. Nang mga panahong iyon, nilamon si Melania ng nakakabulak na mundo ng mga bilyonaryo. Dumadalo siya sa mga eksklusibong pagtitipon, palaging naglalakbay, at nagahari sa gintong pugat niya sa Trump Tower. Subalit ito na pala ang simula ng kalbaryo. Pagsapit ngang 2016, nanalo sa halalan si Donald at naluklok si Melania. Dito na iginapos ang kanyang kalayaan. Walang kawala ang bawat kilos ngang isang unang ginang sa panghuhusgang ngang mundo. Ang kanyang kasuotan, salita, maging mabiyahe. Kahit ang pinakasimpleng galaw ay agad ginagawang malaking issue. Ngunit hindi ito inasam ni Melania. Isang matapang na hakbang ang ginawa niya nang makulong sa New York para samahan si Baron sa pag-aaral. Sumiklap ang napakaraming espekulasyon na sinusubukan lamang niyang takasan ang sumpa ng White House. Ngunit ikinulong siya ng mismong kasal niya. Tahasan at mapusok ang naging ganti ni Melania sa nakakasakal na sitwasyon. Noong 2018, binisita niya ang mga migrante swat ang kontrobersyal na diaket na nagsasabing, "Wala talaga akong pakialam, ikaw ba?" na nakatatak sa likod. Parang sunoh na kumalat ang imaheng ito sa mundo na lumihang samut-saring mapait na kuro-kuro. Pakalaya sa White House noong 2021, parang bulang naglaho si Melania na nagtatago ngayon sa mga palasyo ng Trump. Kahit nang muling makbanta ang pangalawang termino ng asawa, pilit siyang kumakawala mula sa magulong politika, uhaw sa kaunting kapayapaan. Ang paglaho niya sa lipunan ay kabayaran ng pagbenta niya ng sarili sa pinakamayamang lalaki sa mundo. Pang-anim, Prinsesa Diana. Dumako tayo sa isang nakakagimbal subalit ibinaong kwento tungkol sa maling pag-ibig ng pinakamamahal na babae sa kasaysayan. Hulyo 1981, nang mabiyani ang mundo sa tila isang perpektong pantasya. Sa murang edad na 20, buwang hilas na humakbang. Si Lady Diana Spencer patunggang altar ng St. Paul Cathedral para itali ang sarili sa tagapagmana ng corona. Si Prinsipe Charles, ang kanyang nakakalulang gown na may 25 talampakang laylayan ay tumatak ng husto sa kasaysayan. Mahigit 750 milyong mata ang nakatutok sa telebisyon, habang itinanghal naman ito nga ng pahayagan bilang pinakagrabeng kasalan ng dekada. Inakala ng marami na isa itong walang hanggang kaligayahan. Subalit lingid sa kaalaman ng madla, isang nakapangingilabot na bangungot ang naktatago sa palasyo. Pagkatapak pa lang niya sa maharlikang pamilya, mistulang nakakulong na siya sa mga mahigpit na batas at walang awang pag-usisa ng lipunan. Bawat galaw, damit, ngiti, at pupuntahan niya ay hawak salig ng napakahigpit na tradisyon ng monarkiya. Walang takas ang kanyang makilos. Bawat paglabas ay may nagmamatyag at kalkulado, at lalo pang sumakal ito ng pagpistahan siya ng mass media. Dinaglawan, unti-unting nabiyak ang kanilang pagsasama sa harap ng buong mundo. Pagsapit ngang dekada 90, pumutok ang iskandalong may kalaguyo si Prinsipe Charles na nagnangalang Chamila Parker, B.S. Taong 1995 nang tuluyang basagin ni Diana ang pananahimik sa BBC, nang bitiwan niya ang makamandak na linyang, "Tatlo kami sa relasyong ito, kaya medyo masikip." Ang pasabok na iyon ang tuluyang nagpawasak sa pilit na tinatakpang dumi ng pamilya. Ngunit narito ang tunay na trahedya. Kahit kakampi, paniya ang buong mundo, hindi ganun kadaling takasan ang ginintuang hawlang iyon. Hindi lang siya basta asawa. Nakapatong sa kanyang baluhi, hinges ang titolong prinsesa ng Wales at ang obligasyon bilang ina ng mga susunod na hari. Ang posisyong ito ay may mabibigat na tanikalang mahirap kalagin. Nawiman sa hiwalayan ang lahat nung 1996, hindi rin natapos ang kanyang kalbaryo. Nanatili siyang paboritong target ng mga kamera. Hanggang sa sumapit ang madilim na ika-31 Agosto, 1997, kung saan binawian siya ng buhay sa isang kahina-hinalang aksidente sa Paris sa edad na 36 habang tinutugis ng madesperadong paparazzi. Tinatayang 2.5 bilyong lumuluha ang nanood sa kanyang libing. Bagamat nakawala man si Diana sa rehas, ang palasyo, bitbit pa rin niya ang malalalim na sugat at sumpa nito. Ang nga aninong ito ang humila sa kanya patungo sa hukay na tuluyang bura sa kanyang presensya.
kumapit kayo ng mahigpit. Dahil mas lalo pang magiging madugo at nakapanlulumo ang susunod nating kwento. Ikalimang paksa, Prinsesa Haya Ben Hussein. Sa puntong ito, malinaw na sigurong purong ilusyon lamang ang mga perpektong pag-isang dibdib, ngunit mas nakapanghilakbot ang sinapit ni Prinsesa Haya Ben Hussein. Pumasok siya sa mundong siksik sa salapi ng maging misis ng isa sa pinakamayamang pinuno sa buong daigdig. Subalit nagbabala, ang kanyang naging buhay kung paanong ang kapangyarihan ay madaling maging isang marahas na patayan sa loop ng korte. Dumaloy ang dugong buho sa kanyang nga ugat bilang anak ni Haring Hussein ng Jordan. Lumaki siyang pinalilibutan ng karangyaan sa loob e may isa sa pinakaginagalangang kaharian sa gitnang silangan. Hindi tulad ng ibang nakasandal lang sa korona, gumawa siya ng sariling pangalan at bumuo ng matikas na karera. Nagpakadalubhasa, siya sa filosofiya, politika, at economics sa pamantasan ng Oxford, at buong ipakmalaking nirepresenta ang Jordan sa paligsahan sa pangangabayo noong 2000 Olympics sa Sydney. Hinangaan din ang kanyang malambot na puso para sa mahihirap bilang embahador ng kapayapaan para sa World Food Program ng United Nations. Pagsapit ngang unang bahagi ng 2000, tanyak na ang kanyang pangalan sa buong mundo dahil sa kanyang lahi at walang sawa na pagtulong sa kapwa. Subalit noong 2004, gumuho ang kanyang buhay nang pumayag siyang maging ika-6 na asawa ni Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ang makapangyarihang pinuno ng Dubai. Nakakalula ang kayamanan ni Sheikh Mohammed. Hawa niya sa kanyang nga palat ang malalaking negosyo sa buong mundo na may kinalaman sa abyasyon, turismo, lupa, at pinansya. Sa tingin ng marami, isang matibay na alyansa ang pag-isang dibdib na ito ngang makabilang puwersa. Kung titiknan mula sa labas, mistula itong isang perpekto at hindi matitinag na pagsasama. Ngunit isang malagim na revelasyon ang yumanik sa lahat noong 2019 nang sumambulat ang mga nakakakilabot na sikreto ng kanilang kasal. Nang walang anumang babala, tumakas si Prinsesa Haya palayo ng Dubai at desperadong nagtago sa London bitbit ang 2 anak. Kinalatkat niya ang asawa sa mataas na hukuman ng Britanya upang humingi ng kautusang magliligtas sa kanilang buhay. Puno ng panggigipit, pananakot, at matinding pang-abuso ang naging basehan ng kanyang reklamo. Ayon sa kanyang salaysay, araw-araw siyang nabubuhay sa matinding takot at kailangan ng pananggalaban sa kalupitan ng asawa. Ang mga nakakapanindig balahibong detalyang ito ay nagpapatunay na matagal siyang nagdusa sa isang parusang tinawag na kasal. Ayon sa mga balita, ilang beses siyang nagmakaawa para sa kalayaan at hiwalayan, ngunit lagi siyang pinagkakaitan. Ilang ulit din siyang nagtangkang pumuga ngunit lagi siyang nadadakip bago pa man makalayo. Bilang ganti, ibinato ni Sheikh Mohammed ang paratang na may namamagitan di umano kay Prinsesa Haya at sa kanyang bodyguard, ngunit tahasan itong itinanggi ni Haya at idiniyang gawa-gawa lamang iyon ng kanyang asawa para manira. Umalingaw-ngaw ang sagupang ito sa buong daigdig at yumanik sa buong mundo ang legal na giyerang sumunod. Sa kabutihang palat noong 2022, napasakamay ni Prinsesa Haya ang kustodiya ng mga kaanak at inobliga ang asawa na magbayad ng $728 milyong. Sa kasalukuyan, nagtatago at nananahimik na si Prinsesa Haya sa United Kingdom, malayo sa mga palasyong nagbigay sa kanya ng paklat. Mula nang makalaya, tuluyan na siyang naglahong parang bula sa matang publiko, nagtago sa anino kasama ng mga anak. Napakalayo nito sa nagliliwanag niyang nakaraan bago ang sumpang kasal noong siya ay masigla at punong-punong pangarap. Ito ang magdadala sa atin sa susunod na trahedya. Pang-4, Zhang Zetian. Siya ay naging pinakabatang bilyonarya sa Tsina dahil sa pag-isang dibdib, nalunod sa yaman, impluensya, at koneksyon. Lingid sa kanyang kaalaman, ito pala ang magbabaon sa kanya sa hukay. Bago pa man makasal, sikat na si Zetian. Nagsimula ang kanyang kinang sa isang simpleng iglap, taong 2000. Isang litrato niya hawak ang isang gatas na saa ang yumanik sa internet. Kumalat na parang apoy ang larawang ito sa buong Sina na biglang nagluklok sa kanya sa rurok ng kasikatan. Milyon-milyon ang nagbinyag sa kanya bilang kapatit na milk tea, isang bansag na naging anino niya hanggang paktanda. Estudyante pa lamang siya nun. Ang sikat niya ang nagbukas ng pinto sa mga nagahariang uri at nagpasok sa kanya sa Tsinghua University, ang pinakakilalang universidad doon. Tila perpekto na ang buhay niya dahil sa talino, kasikatan, at matinding connection.
Ngunit sumapit ang bangungot noong 2015. Ikinasal siya kay Richard Liu na nagmamay-ari ng JD.com, isang higanteng kumpanya sa Asya. Bilyon-bilyong dolyar ang dumadaan dito taon-taon kaya nakikipagbanggaan ito sa makinakapangyarihang negosyo. Ang kasunduang ito ang mabilis na nagagis kay Zetian sa nakakalulang mundo ngang gabilyonaryo. Tinatayang lumampas sa $1 bilyon ang kanyang yaman dahil lamang sa kumpanya ngang asawa. Nakisalamuha siya sa mga elitista sa Europa, mga donasyon sa Tisina at mga sikat na negosyante sa buong mundo. Sa mata ngang marami, isa itong perpektong kwento ngang prinsesa na puno ngang ganda at tagumpay. Ngunit nawasak ang ilusyon noong 2018. Dinampot ang asawa niya matapos ireklamo ng panghahalay ng isang estudyante. Kahit na naabsuelto ito sa kaso at nayos ang gulo gamit ang salapi, sumabog ang balita sa buong mundo at naging isang malaking katatawanan si Zetian. Sa paningin ng madla, hindi na siya ang paboritong kapatid kundi isang asawang pinagtaksilan at sinira. Ngunit bawal siyang makipaghiwalay dahil babagsak ang kumpanya. Dito na ibunyak na nakakulong siya sa isang hawlang ginto dahilan para unti-unti siyang maglaho sa lipunan. Kapansin-pansin ang kanyang pagtago mula sa publiko at social media. Ibinenta niya ang kanyang palasyo sa Australia sa paluging halaga at nagpasyang mag-aral muli upang makatakas sa bangungot. Kumikinang siya nun, ngunit ngayon nakdurusa sa sumpangang isang maling pag-ibig. Dumako tayo sa isa pang masaklap na kwento. Pangatlo, Prinsesa Charlene ng Monaco. Nasa ikatlong pwesto ang babaeng, tinanggihan ang pekeng kwentong ang kanya. Bago ang corona, may sarili na siyang pangalan at karangalan. Isinilang siya noong 1978 sa Zimbabwe, lumipat sa Timog Aprika at naging isang mabangis na atleta. Bungang ang kanyang pawis. Dinala niya ang watawat ng kanyang bansa sa 2000 Olympics sa Sydney. Lumaban siya sa mga malalaking kompetisyon sa buong mundo at itinanghal bilang alamat sa paglangoy. Umikot ang mundo niya sa laban, ensayo, at walang katapusang paglalakbay. Gumuho ang dating buhay niya nang makilala si Prinsipe Albert ang ikalawa noong taong 2000. Hawak ni Albert ang Monaco, isang maliit na teritoryo ngunit nag-umapaw sa nakakalulang yaman at luho. Gumapang ang kanilang relation sa paglipas ng panahon hanggang sa unti-unti na siyang nakita sa tabi ng prinsipe. Hulyo 2000, labing-isa ng sila'y ikasal na gumastos di umano ng $70 milyong. Dinumog itong buong mundo at pinunong libu-libong matang nakatingin sa Monaco. Para sa nakararami, ito ang perpektong pantasya. Isang manlalangoy na ginawang reyna ng pinakamayamang bansa. Ngunit bago pa matapos ang seremonya, umalingaw-ngaw na ang mga madidilim na tsismis. Nabalitang 3 beses tinangkang tumakas ni Charlene mula sa Monaco para takasan ang sumpang kasal na ito. Nakapanlulumo na sa tuwing susubok siyang lumaya, nahuhuli siya at pilit na ibinabalik sa kanyang kulungan. Ang nakakatakot na katotohanang binihag siya sa buhay na ayaw niya ay naging paboritong balita sa mahabang panahon. Kahit itangging ang palasyo, sumisingaw ang lason ng wasak nilang pagsasama sa bawat kilos nila. Halimbawa noong 2021, tumakas siya pa Timog Aprika para magtrabaho ngunit nanatili doon dahil sa malalang sakit sa ilong at lalamunan na nagbawal sa kanyang lumipat. Halos 1 taon siyang nahiwalay sa pamilya niya, ngunit walang pakialam at tuloy ang ligaya ng kanyang asawa na nagpapatunay ng kahina-hinalang lihim. Sa kanyang pagbabalik sa Monaco, sumiklab ang nakakabahalang balibalitang dinala siya sa Switzerland upang isailalim sa lihim na panggagamot. Hanggang sa kasalukuyan, nananatiling bilanggo si Charlene sa kanyang marangyang hawla. Siya ay pinaniniwala ang labis na nakdurusa. Kaya't burado na ang kanyang ngiti sa harap ng publiko. Umabot pa sa puntong kinalbo niya ang kalahating kanyang ulo na parang isang rakista, isang lantarang manifestasyon ng kanyang pagre-rebelde sa buong mundo. Simbolo pa rin karangyaan ang Monaco, ngunit napatunayan sa kalbaryo ni Charlene na ang titulo at korona ay hindi laging nakdadala ng tunay na ligaya. Minsan, magdadala lamang ito sa iyo sa tiyak na pagkalugmok. Ipapamala sa susunod na kwento kung paanong ang pinagsamang pera at politika ay maaring gumuho sa isang mapanirang eskandalo. Muber 2. Dati-rati, nalunod sa napakatinding impluensyang politikal at marangyang pamumuhay si Rosmah Mansor sa bansang Malaysia, ngunit ang mismong kayamanang naging simbolo ng kanyang kapangyarihan ang naging matibay na ebidensya sa pinakamalalang kaso ng pagnanakaw sa buong Timog Silangang Asya. Sa loob ng mahabang panahon,
Nakilala si Rosmah bilang kabiyak ni Najib Razak, ang punong ministro ng Malaysia mula taong 2000 hanggang 2018. Sa mga panahong iyon, namayagpag siya sa pinakatuktok ng kapangyarihan sa isang bansang nakakaranas ng mabilis na pagunlad at pagdagsa ng mga dayuhang negosyante. Punong-puno ang kanyang iskedul ng mga pagtitipong diplomatiko, pagkakawanggawa, at pagpaparada kasama ang nga kilalang pinuno sa buong mundo. Patuloy na pinalawak ng gobyerno ng Malaysia ang kanilang ugnayan sa iba't ibang bansa at mga mamumuhunan sa Asia, Europa at Gitnang Silangan. Naging tambayan ng mga dayuhang delegasyon ang palasyo ng punong ministro kung saan laging nakabuntot si Rosmah sa kanyang asawa sa mga formal na okasyon. Tila habang buhay nang nakakabit sa napakataas na antas at impluensya ang kanyang marangyang paraan ng pamumuhay. Hanggang sa biglang nayanik ang politika sa Malaysia, taong 2018 nang tuluyang mapatalsik sa pwesto si Najib Razak matapos ang pambansang halalan. Agad pagkatapos nito, walang awang hinalukay ng mga investigador ang kahindik-hindik na eskandalong pinansyal na kinasasangkutan ng pondo ng bayan na kilala bilang 1MDB. Biyong-biyong doyarang nadawit sa kasyong ito na sinasabing sadyang ninakaw at itinagogamit ang napakakomplikadong sindikatong pananalapi sa buong mundo. Nang salakayan ng mga otoridad ang lahat ng ari-ariang nakapanggalan sa dating punong ministro at sa kanyang pamilya, isang nakakapanindig balahibong katotohanan ang bumulaga sa kanila. Nakumpiska ng pulisya ang 567 mamahaling bag mula sa mga magagarang apartment ng pamilya. Karamihan dito ay mga Hermes Birkin na ang bawat isa ay maring umabot sa $10,000 pataas. Nasamsam din ang 423 relopati na rin ang higit 12,000 piraso ng alahas, kabilang ang diamante at ginto at mga pambihirang batong hiyas. Tinatayang abot sa $273 milyong ang kabuwang halaga ng lahat ng nakumpiskang gamit. Mabilis itong umugong sa buong mundo. Kalaunan, inakusahan si Rosmah na ginamit ang kanyang kapangyarihan upang mangikil mula sa isang proyektong solar energy para sa mga liblib na paralan. Taong 2022, nang hatulan siya ng Korte Malaysia na nakasala sa katiwalian at pinatawan ng 10 taong pagkakakulong kasama ang pagkalaki-laking multa, kahit pagkasalukuyan siyang umaapela. Maring kusanglup ang pag-asawa ni Rosmah, ngunit ito rin ang mismong naktulak sa kanya sa isang madilim at walang balikan na bangin. At ibubunyag naman sa ating susunod na kwento, ang nagiging sumpa kapag ang kayamanan ay umabot na sa antas na hindi mo na lubos maisip. Pangatlo, Nita Ambani. Si Nita Ambani ay nabubuhay sa gitna ng isa sa pinakanakakalulang bulto ng kayamanan sa buong mundo. Bilang asawa ni Mukesh Ambani, kabilang siya sa isang pamilyang may imperyo ge negosyong kumukontrol sa malaking bahagi ge ekonomiya ge bansang India. Ngunit ang ganitong klaseng yaman ay may kapalit din isang buhay na tuluyang nahiwalay at naging banyaga sa realidad ng mga pangkaraniwang tao. Pinamumunuan ni Mukesh ang Reliance Industries, isang dambuhalang kumpanyang nagahari sa larangan ng telekomunikasyon, enerhiya, kalakalan at teknolohiyang digital. Kumikita ang kumpanyang ito ng $10 bilyong taon-taon, kaya naman hawak nila salig ang napakalaking puwersa ng ekonomiya ng India. At sa pinakasentro ng kanilang magarbong buhay ay nakatayo ang kanilang mansyong tinatawag na Antilya. Matatagpuan sa Mumbai. Ang naktataasang gusaling ito na may 27 palapag ay sinasabing gumastos ng nasa $2 bilyong para maitayo. Naglalaman ang bahay na ito en maraming swimming pool, isang sariling sinehan, maraming helipad, at isang garaheng kayang maglaman en higit 160 sasakyan. Daan-daang tauhan ang nakpapanatilingang ganda nito araw-araw. Kinikilala ang Antilya bilang isa sa pinakamahal na pribadong bahay sa kasaysayan at ang lahat ng ito ay nasa ilalim ang pamumuno ng pamilya Ambani. Kaya siguro naktataka kayo kung paano siya nakulong at naklaho sa ganitong sitwasyon? Pues, mahigpit pa sa militar, ang seguridad. Sa pamilya Ambani dahil ang kanilang negosyo ang halos nakpapatakbo sa pinakamalalaking bahagi ng ekonomiya ng bansa. Kailangan ng matinding pagpaplano at batalyon ng gwardiya bago sila makabiyahe. Naging isang imposibleng panaginip na lang para sa kanila ang simpleng paglalakad sa mataong kalye o pagkain sa labas. Nakatayo ng pagkataas-taas ang kanilang palasyo sa Mumbai na parang isang kahariang nakatingin sa karagatan ng Arabia.
Sumasalamin ang laki nito sa kanilang walang kapantay na tagumpay, ngunit ito rin ang nagsisilbing mataas na pader na naghihiwalay sa kanila sa totoong mundo. Hindi lang pambahay ang papel ni Nita. Pinamumunuan niya ang Reliance Foundation na nagpopondo sa mga dambuhalang programa para sa edukasyon, kalusugan at pag-unlad ng mga probinsya sa buong India. Pinag-ugnay ng kanyang posisyon ang kapangyarihan sa negosyo at malalaking proyektong pangkawanggawa. Ngunit ang mismong pagkatao niya ay patuloy na nakakadena at nakatali sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya ng negosyante sa buong mundo, lahat dahil sa kanyang kasal. At ito ang kanyang naging pinakamalaking biyaya na siya ring naging matinding sumpa. Kayo, ano ang masasabi niyo sa mapait na sinapit ng mga sikat na babaeng ito? Ibahagi ang inyong mga pananaw sa ibaba at mag-subscribe na sa aming channel para sa mas marami pang nakakagulat na totoong kwento sa likod ng mga pinakamayayamang pamilya sa mundo.